Samantala, bago maging punong mahistrado at mapatalsik sa pwesto, ilang posisyon sa gobyerno at sa mga pribadong institusyon ang hinawakan ng yumaong si dating Chief Justice Renato Corona. Mas kilalanin po natin siya sa balitang hatid ni Maris Umali. October 15, 1948, ipinanganak si Renato Corona sa Tanawan City, Batangas. Estudyante siya ng Ateneo de Manila University mula elementarya hanggang kolehiyo. 1974 nang magtapos siya ng abogasya sa naturang paaralan. Nag-aral din siya sa Harvard Law School. Sa University of Santo Tomas naman siya nag-doctorate ng Civil Law at nagtapos bilang summa cum laude. Naging special counsel siya ng Development Bank of the Philippines, senior vice president ng Commercial Bank of Manila, at senior officer ng SyCip Gores and Valayo Corporation. 17 taon din siyang naging guro ng Ateneo Law School. Naging bahagi rin siya ng Legal Affairs Office ng Malacanang at naging Chief of Staff at tagapagsalita ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. 2002 nang itinalaga siya ni Arroyo bilang Associate Justice ng Korte Suprema at punong maestrado noong 2010. Pero nabalot ng kontrobersya ang kanyang liderato. December 2011, sa ilalim ng Administrasyong Aquino, 188 sa 285 na congressman ang pumirma para sa kanyang impeachment. Betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution ang mga ibinato sa kanya dahil tila pinapaboran daw niya si Arroyo sa kanyang mga desisyon. Hindi rin daw isinapubliko ang lahat ng kanyang pagmamayari sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. May 29, 2012 nang hinatulan siyang guilty ng Senado na nagsilbing impeachment court dahil sa issue sa kanyang SALN. 20 sa 23 na senador ang bumoto laban sa kanya. Matapos siyang ma-convict ay kinasuhan naman siya ng Department of Justice ng tax evasion, bunsod na reklamo ng Bureau of Internal Revenue. Hindi pa umuusad ang kaso dahil makailang beses nang hindi natuloy ang kanyang arraignment. Si Corona ang kauna-unahang opisyal ng Korte Suprema na napatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Naging tulay naman ang kaso ni Corona sa pagiging mapagmatsyag ng publiko sa mga idinedeklara ng mga opisyal ng gobyerno sa SALN. Nagkaroon din ng pagbabago sa SALN dahil dito, naging mas marami ng hininging impormasyon matapos ang kaso. Maris Umali, GMA News.